Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Kyla, isa sa mga bago ninyong tambalanista. Sumulat ako para humingi ng payo. Ganito kasi tambalan. Yung ex-girlfriend ni Charles, exact opposite ko. Sa pananamit na lang, sobra kaming magkaiba. Mahilig siyang mag-dress at mag-heels. Ako naman, ripped jeans, t-shirt at rubber shoes. Lagi siyang naka-makeup. Ako, pulbo lang. Mahaba ang buhok niya tapos makintab at diretsyo. Ako, barber's cut lagi. Wala kasi kung tiyagang mag-blow dry ng basang buhok. Yung ex niya, gifts ang love language. So kapag pumupunta sa kanila, laging may bit-bit na kung ano-ano sa bawat miyembro ng pamilya. Ako, sa serbisyo ko na ipapakita ang pagmamahal. Mahilig ako magluto at mag-bake. Kung tutuusin, wala naman sanang issue kung magkaiba kami ng ex niya. Kaso yung boyfriend ko walang ginawa kung hindi punahin ako ng punahin. Baka daw pwedeng magpalda kapag pupunta sa kanila. Mag-makeup naman daw ako ng kaunti para mas magmukhang babae. Baka naman daw gusto ko magpahaba ng buhok dahil mas mukha pa akong lalaki sa kanya sa gupit ko. Magbitbit naman daw ako ng pasalubong kapag dadalaw sa kanila. Pakiramdam ko tambalan, binabago ako ng boyfriend ko para maging kamukha ng ex niya. Sinabi ko sa kanya na ito ang nararamdaman ko pero sabi niya, gusto lang naman daw niya na magustuhan ako ng pamilya niya. Bakit hindi muna niya ako bigyan ng chance na maging ako? Baka naman sakaling magustuhan ako ng pamilya niya bilang ako. Nicole and Chris, ano kaya mabuti kong gawin? Mahal na mahal ko ang boyfriend ko pero ayoko namang baguhin ang personalidad ko. Gusto ko lang naman na mahalin at tanggapin niya ako bilang ako. Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Kyla. Hello, Kyla. Kung bad mood ako today, ang sasabihin ko sa boyfriend mo, di dun ka na sa ex mo. Balikan mo. Saksak mo yung sarili mo sa baga niya. Magsama na kayo. Bakit sa baga lagi sinasaksak? Syempre, parte, ang weird. Ang saksak mo sa tuhod mo, di ba? Parang pangit. Kapag baga, parang may force di ba? Ang weird kasi tsaka parang gitna lang. Weird kasi, saksak mo sa alak-alakan mo, di ba? Pangit, di ba? So, sa baga na lang. Okay. Pero kung ako ay nasa good mood or parang gusto kong lawakan ng aking pangunawa, hindi naman ding masama na mag-adjust. Yun lang naman din. I mean, of course, ayaw naman nating kailangan maging totally different person tayo para magustuhan tayo. Hindi. Kasi maaaring magawa natin yun, pero hindi tayo magtatagal. Diba? Hindi tayo magiging consistent. Maaaring magawa natin yun, pero hindi tayo magiging consistent. Kasi nga, hindi naman tayo yun. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi pwedeng mag-adjust. Parang ganun. Correct. So, wala lang. Gusto ko lang intindihin yung point ni Boyfie na gusto lang naman ng family na magustuhan ka. 'Di ba? Baka kasi ang love language ng pamilya, gusto nila na
na nakakatanggap ng regalo. Ganon. Kasi lahat sila maserbisyo na. Gets mo? Parang kaya nila magluto, kaya nila mag-bake. Eh di syempre gugustuhin nila yung kakaiba naman, yung magbibigay naman sa kanila. Parang ganon. So, yun yung mga sa tingin ko, ano mga pwedeng adjustments na gawin mo. Yung pasalubong, hindi naman siguro napakahirap na bagay gawin yun para lang, 'di ba? Best foot forward kahit papaano mapakita mo na yung gusto nila ginugusto mo din or something ganun, walang masama, 'di ba? Pero go ka lang dun sa you have to be authentic, ikaw pa rin yan dapat, hindi kanya dapat baguhin, at saka in the first place ginawa kanya dahil sa mga characteristics na meron ka ngayon, 'di ba? Ano lang, minsan lang talaga may mga kailangan tayong mga adjustments na gagawin. Hindi natin pwedeng sabihin sa life natin, hindi, ito na ako tanggapin nila ako ng kung ano ko. Yes and no. 'Di ba? Yes, kailangan tanggapin pero mag-adjust ka din, parang trabaho, 'di ba? Kapag sinabihan ka ng boss mo na, hindi ka naman pwedeng dapat ganito, ay dapat lagi ka naman pumapasok ng maaga. Hindi mo naman pwedeng sabihin, ang gagawin ko, I'm an afternoon person, 'di ba? Hindi mo pwedeng sabihin. Saan mo isasaksak yan? Ano diba? naman? Kasi may laman yung baga. Pagka ganyan ang sagot, saan mo isasaksakan? Sa leeg, sa leeg. Oo, sasaksakin ko. Sasaksakin ko yung leg. Gagarmuhan ko. Diba? Leegan mo naman. Pero true, di ba partner? Hindi ka pwedeng sa lahat ng oras mag-a-adjust yung mga tao sa'yo. Di ba? May mga times na mag-a-adjust ka din talaga sa ibang tao. For example, ayan, sa trabaho, pag sinabing ang oras ng pasok ay 8:30, hindi ka pwedeng laging late. Pagsasabihan ka talaga. At hindi mo pwedeng sabihin, ano pong gagawin ko? Talagang hindi talaga ako gumigising na maaga. I'm not a morning person. Yan. Morning person mo mukha mo, di ba? Baka ganunin ka. Yan, saksak mo naman sa brain. Sa kukote mo. Ganun. Di ba? May pag-adjust din tayo na gagawin kahit papaano sa life natin. For example, hindi ako mahilig kumain ng ayoko talaga ng mga lugar na mga yayamanin. Pero kung halimbawa walang choice kasi may kailangan kayong puntahan na ang lugar ay yayamanin. Hindi ka nalang pupunta kasi sasabihin mo, porke mahirap lang kami, gaganap ka na naman. May mga gano'n na namang linyahan na magaganap. Saksakin mo, sentido. Correct, saksak mo si sentido mo. Diba? Dapat may pag-adjust din. Sorry ako hindi ka namin na masyadong kinampihan ng bongga. It's just that, have you actually made an adjustment also on your part? Sa araw-araw nating pamumuhay, marami sa sitwasyon na pang-araw-araw nating pamumuhay require an adjustment. Correct. Some adjustments. Totoo yun. At kailangan maging ka doon, na ma-embrace mo yung katotohanan na laging may adjustment. Saan ka man pupunta, sinong kakausapin mo, di ba? Ano mang okasyon ang dadaluhan mo. Hindi pwedeng wala. Andun na tayo dun sa prinsipyo mo na this is me and you have to accept me. Andun na tayo. Gets natin yan. Pero marami kasing instances na mag-adjust ka rin. Meaning, kailangan mong lawakan yung isip mo. Kailangan mo maging mature enough to understand your environment. Hindi porke ganito ako, kayo yung mag-a-adjust sa akin. Correct. At tatanggapin niyo ako kung ano ako. Hindi ganon. Ganon yung dating mo kasi ngayon di ba? Kung tutuusin, walang issue. Yes. Kasi yung boyfriend mo naman are seeing you parang seeing you to become a better. Tagalog. Diba? Parang he wants you to improve yourself. Correct. More. Diba? Parang yun yung nakikita niya. Ano kaya? Mag-experiment kaya tayo? Gusto ko kitang makita na long hair naman. Naka-heels naman. Diba? Dapat maging open ka sa ganung possibilities. Malay mo kung maganda ka ngayon na short hair ka, pag nagpa-long hair ka tapos nag-heels ka, malay mo mas maganda ka. Correct. Diba? Lalo kang gumanda. So, yung maaaring may nakikita siya na hindi mo pa nakikita sa ngayon. Kasi, naging kampante ka na sa comfort zone mo na parang this is me again, accept me. Tama. Ando na tayo, pero yun nga pwede tayong mag-improve at minsan nakikita yun ng ibang tao sa atin na hindi natin nakikita. So, ang kailangan mong gawin ngayon na tingnan mo din yung possibilities na ino-open sa'yo ng boyfriend mo, and you have to accept diba, in the process talaga you have to accept constructive criticism. Hindi ibig sabihin na nagkakaroon ng issue kapag sinasabihan tayo ng ibang tao na itry mo ito. Sensitive na yung sinasabi nating mahirap mindset.
Porke mahirap kami, kailangan baguhin nyo kami. Diba? Intindihin nyo ako, mahirap kami. Hindi ganon. Gets naman. Kaya nga sabi natin yes and no. Gets natin okay, ganon. Pero forever na lang kami yung mag-a-adjust. Hindi ba pwede mag-adjust ka din na magsipag ka naman? Oo. Diba? At walang masama sa sinabi. Correct. Walang masama sa sinabi ng boyfriend mo. So walang issue. Yes, ikaw yung nagbigay ng issue. Nagkataon lang na syempre kamukha niya si ex. Yung mga, kumbaga, well, it's natural na ang pinagseselosan usually is the latest ex or yung ex na pinakamatagal o yung ex na minahal ng pamilya. So kaya siguro nakakaramdam ka ng ganyan na ba't hindi na lang nila ako mahalin as I am, 'di ba? Kailangan itulad ako sa This ex. is me. Oo, parang ganon. Kakanta ka ng ganon. This is me. Ganyan hindi ganon. Walang masama sa mag-try ng makeup. Ganito lang yan, di subukan mo naman muna. Kung talagang naaalibadbaran ka talaga kasi plastic ka na sa pinagagawa mo, gets naman natin. Nangangati ka na. Correct. Diba? Gets naman natin na pwede mong sabihin na talagang hanggang dito na lang yung kakayanan ko, di ko kaya mag-eyeshadow, pero blush on, para maganda pala siya sa akin. Diba? Rosy cheeks ako ng bahagya, ganun. Diba? Walang masama. Tsaka tama, sinabi ni partner kanina, diba? Sa buhay natin, laging may adjustment. Totoo. Hindi pwedeng hindi. Parang katulad ng mga kaibigan natin nagwawalwal. Diba? Kung halimbawa, walwalera sila nung college sila, hindi naman hanggang may asawa at mga anak nila, nagwawalwal pa rin sila. Hindi ba't mag-a-adjust na din sila? Magpapakananay, magpapaka-mature, babaguhin yung correct, oras. Oo, diba? Magiging responsible. Hindi, walwalera na ako noon. Tanggapin niyo ako. Amoy alak ako. Ganyan. Diba? Walang ganun. For example, nakilala ka as palamurang tao. Di ba hindi mo pwedeng ikatwiran palagi na eto na ngayon, ako. Palamura talaga ako. Mga kayo ganyan. Mga PI kayo. Tanggapin nyo ako. Eto ko, this is me. Ganon. Hindi Umadjust ka, mga kasama mo, mga madre, mura ka na mura dyan. Kasi itong mga taong ito, maaari may nakikita kasing potential sa'yo. Lang siguro pag binago niya yung pananalita niya, mas magiging baka lovable. Hindi lang yung partner, baka maging UNESCO ambassadress, di ba? Di ba? Isipin mo yun, mga gano'n. Magiging speaker ng World Youth Day, di ba? Nasa naman yung World Youth Day na yun. Sana matuloy pa. Malay mo, di ba? Ipadala ka ng Pilipinas doon. Ikaw isipin mo, di ba? From Palamura to official delegate from the Philippines. May award ka na nun. Matinding achievement yun, diba? Kasi ganun talaga. May mga taong nakikita yung potential natin. Tama. Na tayo minsan sarado na yung isip natin doon. Kasi nasanay tayo ng ganito. Totoo. So, in this case, maybe you can consider stepping out of your comfort zone. Correct. At saka, again, walang masama doon. Ang dami na naming halimbawa. Nung ito pa Ano ka naman? Ito naman, from DJ transitioning to manager. So, yung ako partner, ayoko talaga. Kasi itong mindset ko noon parang, ang saya-saya ko na Bakit ko bibigyan ng sakit ng ulo yung sarili ko? Tama. Diba? Parang, totoo naman Tsaka, gaano lang ba idadagdag, diba? Tapos may kakibat na sakit ng ulo. Diba? Pero, hindi naman, na-realize ko din eventually na hindi naman sa lahat ng oras DJ lang din, diba? Kailangan din naman dumating yung panahon na mag-level up, may gawin na ibang mga bagay, 'di ba? Yung mga ganun, yung mga sinasabi natin. So, tinanggap ko, 'di ba? So, ganun. So, pwede mo i-consider 'yon. Pwede mo i-consider na may yung sinasabi ni partner yung akala mong hindi mo nakikita sa sarili mo na nakikita ng ibang tao na potential na meron ka. So, kunyari dun sa 'di ba? Kung ako, 'di ba, parang, paano, 'di ba? Pero okay, kaya pala. Pwede pala, posibilidad pala. So, ganun din sa'yo, 'di ba? Nakikita ng boyfriend mo na gaganda pa to Maganda ka na Hindi ko naman sinabing pangit ka 'di ba? Kaya nga kita ginawa kasi gusto kita 'di ba? Pero pwede pang gumanda pagka mas mahaba yung buhok kaysa sa akin, 'di ba? Yung ganun, walang masama. Tsaka partner yung in-example ko kanina, pasalubong. Ano ba naman yung Dunkin Donuts? Parang hirap na hirap ka, 'di ba? Parang ang hirap-hirap naman para sa iyo. Minsan may mga promo naman nga yung mga donut, 'di ba? 'Di ba? Minsan may pa buy one take one pa yung mga ganyan to. Ano ba naman yung
ang sarap sa pakiramdam na give ka. Correct. Na hindi, gets ko yung act of love language mo na service. Pero aminin na natin, iba pa rin pag may binibigay, di ba? Parang, di ba? Iba pa rin pag merong inabot. Ganon. Uulitin namin na wala kami nakikita sa intensyon ng boyfriend mo sa'yo. Di ba? It's for you. Correct. So maaaring i-consider mo din yung mga sinasabi niya. Tama. At ganoon naman, life in general, we have to open our mind, di ba? To new possibilities. Correct. Hindi pwedeng kung nasanay ka ng ganito, forever ka ng ganyan. Papasok na naman dyan yung growth mindset. Yeah. Kung kaya mong tanggapin at doable ito for you at sa tingin mo kaya mong gawin, di ba? At hindi mo ikasasama. At hindi mo ikapapahamak. Correct, then hindi ikapapahamak. why don't give it a try? Correct. Pwedeng ganun. Ano ba naman yung simple lang naman. Ako sa akin, donut. Ano ba? Kakalo. Ano ba? Pakahirap ba nun? Hindi ka naman binago yung buong pagkatao mo porke nilambing ka na dala ka naman ng pasalubong pag pupunta ka sa amin. Pa-impress eh. Ganun talaga. Ano, binago na yung pagkatao mo dahil doon? Sorry kung medyo nainis kami sa inang slide, Kyla. From good mood to bad mood kami. Hindi kasi palibasa, nandito na kami sa middle age. So alam na namin din ni partner na in the course of our lives, 'di ba, nag-adjust din kami, 'di ba, from happy-go-lucky to responsable, being mature individuals. Correct, 'di ba, from yung bulakbol to madasalin, 'di ba? Mga ganon. Nasaan yung part ng basal? Na madasalin. Oh, 'di ba? Hindi na tayo 'yon, yung okay, ibang sample na to. Ibang sample, hindi na tayo kasali dun sa madasalin. Sarap. 'Di ba? Yung may mga ganon na porque may, 'di ba, siguro nung bata ka pag may problema ka, nag-iinom ka, naglalasing ka, nagpupunta ka sa barkada. And as you grow older, na-realize mo na maaaring makatulong pero panandali. So ang adjustment na gagawin ko is strengthen ko ang prayer life ko. Ganun. 'Di ba? Kasi nagmamature na. Hindi yung, tanggapin nyo ako, ito na ako, palabura, palainom, mukhang lalaki. Diba? Ano ba yun, te? A-adjust din, te. Hindi ka naman binabago. Diba? Pinabubuti lang ang mga bagay-bagay. O, gets mo na. Parang sarap na sarap ka sa itlog. Diba? Mahilig ako sa itlog. Hanggang dito na lang, itlog na lang ang pwede kong kainin. Hinainan ka ng talong. Masarap pa rin talong, diba? Diba? Ganun lang yun. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!